Isang mapagpalang linggo ng umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon. 10 minutong pagbubulay-bulay upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal naming Diyos at makapangyarihan sa lahat. Ama, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat sa muli mong pagising sa amin sa umagang ito. Maraming salamat sa pag-iingat mo sa aming pagtulog. Sa araw na ito, dalangin namin na kami iyong ingatan sa aming pagpasok, sa aming mga trabaho, sa aming mga opisina, sa aming pag-aaral, lalo na Panginoon, na ang iba ay may mga final exam. Bigyan mo sila ng karunungan upang maalaala nila ang kanilang mga napag-aralan. Amin din inilalapit sa iyo ang aming mga kapatid na naghahanap buhay sa lansangan. Panginoon, ingatan mo sila na hindi sila mapahamak sa mga masasama. Sila po ay iyong proteksyonan. Ingatan mo ang aming mga mahal sa buhay at mga kapatid sa pananampalataya. Dalangin namin na abutin mo ang may mga karamdaman upang sila ay gagaling. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Amen. Amen. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng linggo ay matatagpuan sa mga taga-Pilipos 4:13. Pilipos 14:3. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ano ang kahulugan ng buhay? Paano ako makakasumpong ng layunin, katagumpayan at kasiyahan sa aking buhay? Iyon ang mga katanungan na ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito, mga kapatid ko. Mayroon ba akong kakayahan upang punuin ang isang bagay na pangwalang hanggan? Napakaraming tao ang patuloy na hinahanap kung ano nga ba ang kahulugan ng buhay. Kanilang inialaala ang mga taong nagdaan at nagtataka sila kung bakit hindi nagtagumpay ang kanilang mga relasyon at sa wari nila'y wala saysay ang lahat ng kanilang mga nagawa. Kahit naabot pa nila ang mga nais manatig at matupad na pangarap, may isang sikat na manlalaro ng larong baseball na kanilang kabilang sa kilalang palaro at nagkaroon siya ng Hall of Fame. No? Ang larong baseball, tinanong siya kung ano ang nais niyang sinabi sana sa kanya bago pa man siya nagsimulang maglaro ng baseball. Sumagot siya, nais ko sanang may nagsabi sa akin noon pa na kung maabot ko man ang tuktok ng tagumpay, wala pala itong saysay. Maraming mga pangarap ang natuklasan, wala palang saysay. Matapos ang maraming taong nasayang sa pagsusumikap upang makamit ang mga ito. Sa mundo ng tao, sinisikap niya na makamit ang kanyang mga layunin at iniisip na dahil sa kanilang mga ginagawa ay masusumpungan nila ang kahulugan ng buhay. Ilan sa mga pinagsisikapang makamit ng tao ay ang tagumpay sa negosyo,
pagkakamal ng maraming salapi, pagkakaroon ng mabuting relasyon, pag-aasawa, at paggawa ng mabuti sa kapwa, at marami pang iba. Subalit, maraming tao ang nagsabing sa kabila ng nakamit na nila ang lahat ng kanilang mga pangarap, nagkamal na ng kangayamanan at nagkaroon ng mabuting relasyon at nakamit ang pinapangarap na maging asawa, ngunit tila mayroon pa rin kulang sapagkat may puwang sa kanilang mga puso na kailanmay hindi kayang punan ng mang bagay sa sanglibutan ng Diyos. No? Sa sanlibutan na Diyos lamang ang tanging makapupuno. Inilarawan ng may akda ng mga ngaral ang kanyang nararamdaman ng kanyang sinabi na walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Ang lahat ay walang kabuluhan. Ang may akda ng aklat na ito ay isang napakayamang tao. At walang katulad ang kanyang angking talino mula noong kanyang kapanahunan hanggang sa ngayon. Napakarami rin niyang naging asawa. Napakaganda ng kanyang palasyo at hardin na kinainggitan ng ibang mga kaharian. Natikman rin niya ang pinakamasarap na alak at pagkain at naranasan ang lahat ng uri na mapaglilibangan. Sinabi din niya na dumating siya sa punto ng kanyang buhay na lahat ng gusto ng kanyang puso kanya nang nakuha. Ngunit sinabi pa rin niyang ang buhay ay walang kabuluhan. Bakit may ganitong kakulangan ang tao? Sapagkat nilalang tayo ng Diyos para sa isang mas mataas na patutunguhan at ang layunin niya sa atin ay hindi lamang para sa buhay na ito sa mundo. Sabi nga ni Solomon, inilagay ng Diyos sa puso ng tao ang pagnanasa sa walang hanggang mga bagay. Sa ating mga puso, alam natin ang dito at ngayon, no? Dito at ngayon, ay hindi ang siyang kabuuan ng ating buhay. Alam nating mayroon pang mas higit dito. Sa unang aklat ng Biblia, ang Henesis, makikita natin na nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. Ang ibig sabihin nito ay mas katulad tayo sa Diyos kaysa ano pa mang bagay. Nalaman din nating nahulog sa kasalanan ng tao, ang mga sumusunod ay totoo. No? Ginawa ng Diyos ang tao na marunong makisama. Binigyan ng Diyos ang tao ng trabaho. Nakihalubilo ang Diyos sa tao. Ibinigay ng Diyos sa tao ang pamamahala sa mundo. Ano ba ang kahalagahan ng mga nabanggit? Naniniwala akong ang lahat ng ito ay ibinigay ng Diyos upang maging ganap ang kasiyahan at katagumpayan ng tao. Subalit, ang lahat ng ito lalong-lalo na ang pakikihalubilo ng Diyos sa tao ay naapektuhan nang nahulog ang tao sa kasalanan. Sa huling aklat ng Biblia, ang pahayag, sinabi dito na sa wakas ng panahon, gugunawin ng Diyos ang kasalukuyang langit at lupa at gagawa siya ng bagong langit at bagong lupa. Sa panahon iyon, ibabalik rin niya ang pakikihalubilo niya sa mga taong kanyang tinubos. Ang mga taong hindi karapat-dapat ay itatapon sa lawang apoy. Ayon sa pahayag 20, 11 hanggang 15. At ang mga sumpa ng kasalanan ay mawala na.
Wala na rin kasalanan, wala na rin kalungkutan, karamdaman, kamatayan, gutom, sakit at lahat ng masasakit na karanasan. At nakita ko ang dakilang maputing trono at ang nakaupo rito. Ang lupa at ang langit ay tumakas mula sa kanyang harapan. Wala nang lugar doon para sa kanila. At nakita ko ang mga taong patay. Hindi dakila at dakila na nakatayo sa harapan ng Diyos. At binuksan ang mga aklat at ang isa pang aklat ang binuksan. Ito ay ang aklat ng buhay. Hinahatulan niya ang mga patay ayon sa nakasulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Pinakawalan ng dagat ang mga taong patay na taglay nito at pinakawalan ng kamatayan at ang Hades ang mga taong patay na nasa kanila. At hinatulan ng Diyos ang bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. Itinapon ng Diyos ang kamatayan sa Hades, sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. At ang sino mang hindi masumpong ang nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawang apoy. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Ang lahat ng mananampalataya ay magmamana ng lahat ng mga bagay. Ang Diyos ay maninirahang kasama nila at sila ay magiging mga anak ng Diyos. Ginawa tayo ng Diyos upang makasama siya. Nagkasala ang tao at dahil dito nasira ang relasyon natin sa Diyos. Subalit, ibinalik ng Diyos ang relasyon iyon sa mga taong kanyang hinirang upang sumasampalataya. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Ang pagkakamit ng lahat ng kagustuhan sa lupa, ngunit mamamatay at nahiwalay sa Diyos ay mas nakakatakot na higit sa ano pamang bagay. Subalit, ginawa ng Diyos na posible upang magkamit ang tao ng walang hanggang kaligayahan. At pwede pa niyang gawing ito ganap at makabuluhan ang ating buhay sa mundo. Ngayon, paano natin makakamit ang walang hanggang kasiyahan at ang katiyakan ng buhay doon sa langit habang tayo ay naririto pa sa lupa? Manalangin tayo. Dakila at mapagkumbabang Diyos, maraming salamat muli sa inyong pagpapaunawa ang ng kahulugan at kahalagahan ng kadakilaan na nakaugat sa kapakumbabaan. Salamat sa inyong anak na si Jesus na sa pamagitan niya ang lahat ay nagkaroon ng kahulugan at nabigyang halaga ang bawat isa na bagaman nagkasala, tayo ay tinubos at binigyan ng pagkakataong ipanauli ang ugnayan at relasyon sa isa't isa. Samahan at gabayan niyo po kami sa tuwina na aming bigyang pansin at kahulugan ang kadakilaan at kapakumbabaan. Sa tanging pangalan lamang ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen.